Napakaraming tao sa mundong ito, ano po, pero nagpapasalamat tayo sa Diyos na na-encounter natin ang Panginoon sa buhay natin. Ano po? Napakapalad po natin kung ating lilimilimin yung ating kalalagayan, naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos, at nakapokus tayo po sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Tandaan po ninyo, before the foundation of the earth, ano po, ito na yung iniisip ng Diyos. Bago pa nilikha ang mundo, bago pa nilikha ang anumang mga bagay, ay ang nasa isip na ng Diyos ay tayo po, ang tao na kanyang lilikhain, ay kanyang magiging anak. At ang pinakamimithi niya ay yung makakapiling niya magpakailanman. At yun ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, yun, settled na po yun. Yun na po yung talagang plano ng Diyos. At ang napakaganda ay yun po ay nagiging maliwanag sa ating isipan na habang tayo ay nag-aaral. Kaya yun po yung kagandahan ng meron kang time, nakakapakinig ka, nakakabasa ka ng salita ng Diyos. Na-enjoy natin ang buhay sa lupang ito. Dalawang bagay yung pagkalikha sa atin ng Diyos eh. Physical, born in the flesh, pero yung ginawa ni Jesus, born in the Spirit. So meron tayong dalawang katauhan na na-enjoy naman natin yung ating physical blessing at bagaman taglay pa rin natin na yan ay temporal lang, pansamantala lang po, pero yung pinakamimithi niya na magkaroon tayo ng eternal life, yun po yung napakaganda na naunawaan natin. Sapagkat maraming tao sa lupang ito ang abala, nakapokus lamang sa pisikal. Pero ang buong plano at pag-iisip ng Diyos ay tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Wala pa tayo sa tinatawag na talagang paraiso habang tayo ay nasa physical na to. Pero ang kagandahan ay namumulat at nagliliwanag ang ating isipan sa kanyang mga salita. Kaya yun po yung ating ikinagagalak, ang dahilan kung bakit tayo sumasamba sa Diyos, ay yun ang katotohanan, yung layunin ng Diyos. Kaya ngayon, ikinagagalak po natin na patuloy na bawat isa ay lumago at patuloy na maunawaan ang laki ng pag-ibig ng Diyos. At ang ating mga kabataan, ang bawat isa ay magamit po tayo ng Panginoon na nauunawaan natin ito. Alam niyo po, ginagawa po natin itong testimony with exhortation dahilan sa isa sa nagiging way pa rin ng Panginoon at ninanasa niya ay tayo ay nakakapag-share, nakakapagbahagi nung kanyang pag-ibig. Dahil yan po yung good news. Isa na rin po sa paraan na tayo ay matrain. Kasi habang ikaw ay nag-exhort, nagte-testimony, nagre-research ka, nauunawaan mo at napag-aaralan mo lalo ng lubusan. Lalo na, yung ating mga future leaders, ma-equip natin yung mga kabataan, even naman yung tayong mga tatay at mga nanay, na habang malakas pa ay nagkakaroon ng tinatawag na oportunidad na maging ambassador o representative bilang tayo ay hindi lamang tagalupa, kung hindi tayo ngayon ay mamamayang tagalangit na rin. So tinatawagan ko po ang isang nating kapatid na mag-exhort with testimony, isang kabataan na sa kabila ng siya ngayon ay isang professional, mayroon ng trabaho, pero andon pa rin yung kanyang time, dedikasyon sa paglilingkod sa Panginoon. Tinatawagan natin, Sister Rosette Maranya. Palakpakan po natin siya para sa Panginoon. Ayan. Good morning po everyone.
Ayan. May question lang po muna ako bago ako mag-start. Masaya ka po ba ngayon? Ayan. So, this morning, I want to share with you how happiness or true happiness embraces us believers because of the wonderful truth, the gospel of God. Alam niyo po, kagabi, nag-search ako. According sa data from 2019, wala kasi akong mahanap na medyo updated na survey. Pero according po dun sa data, last 2019, 78 out of 224 studies ay nag-i-indicate ng positive association ng religion or a person na naniniwala ay may positive na association siya sa life satisfaction at sa motivation saka sa optimism ng isang tao. Meaning, malaki ang porsyento ng mga masasaya at satisfied na individual na may pinaniniwalaan, religion or beliefs na pinangkakapitan at higher being na pinananampalatayaan. So, balik tayo sa question ko kanina. Sa totoo lang, ano nga po ba yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin, mga kapatid? Ito ba ay mga material na bagay? Mga pagkain? Kasi yung mga foodie people, masaya sila kapag nakakakain sila. Maaring salapi, bagong damit, sapatos, bahay, or sahod. Kasi ako, sabi nga po as a young adult, medyo nararanasan ko na yung mga sinasabi ng mga ating mga kananay-nanayan at katatay-tatayan about sa kung ano yung mga bagay na nakakapagpasaya na sa akin. Dati, natutuwa ako kapag sa school, kapag nandun si crush. So, yun yung mga, nakakakilig na mga bagay, di ba? Mga girlfriend, mga boyfriend, mga maliit na bagay. Pero ngayong ako ay tumungtong na sa, young adult, nakikita ko kung paano yung transitions ng isang masayang individual. So, ayun nga, sabi ko, actually, madaming mahabang usapin kapag pag-uusapan natin yung happiness kung ano ba yung mga bagay that can make us happy. Masyadong malawak. Pero let us focus on one thing, the one that could make us all happy. Dahil Love Month ngayon, gusto ko pa rin pong i-continue ang pagsasalita about sa love, about sa LOVE, about sa pagmamahal. So, basahin po natin sa Psalms 37:4. Ang sabi po dito, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. So ito, isa din to talaga sa aking life verse sa buhay. Kasi pinapaalala sa akin na yung totoong happiness ay nanggagaling sa pananampalataya at sa pag-ibig natin sa Panginoon. So, kamusta naman po ang Valentine's natin? Kamusta naman? Kasi alam nyo po, sa office namin, grabe. Ganun pala mag-celebrate ang mga, ewan ko lang po sa ibang office pero grabe ang mga girls. Ang daming mga flowers, ang daming mga chocolates. Napapasana all na lang ako na, okay, ganito pala sila mag-celebrate. So, ayun, so happy Hearts Day sa ating lahat. At alam ko bilang mga believers, tayo hindi lang naman isang araw yung pagse-celebrate natin ng araw ng pagmamahal. Dahil hindi lang isang araw o hindi lang isang buwan o isang taon nating pinagdiriwang ang araw ng pagmamahal. Dahil para sa atin, para sa ating mga naniniwala, para sa ating mga believers, ay araw-araw ang pagmamahalan. Amen po ba? Araw-araw ba tayong nagmamahal? Araw-araw ba tayong minamahal? Amen. Ayan, dahil araw-araw ay alam natin, nakasama natin si Kristo, araw-araw natin nararanasan ang biyaya at ang pag-ibig niya. Basahin po natin sa Philippians 4, chapter 4. Rejoice in the Lord always, I say it again, rejoice. Tayo ay palaging magalak sa Panginoon. Araw-araw tayong galak dahil kapag naiisip natin siya, ako, everyday, syempre, nag-aalay nga po tayo ng prayers. Everyday siyang nakaka-cleanse kapag morning, na kapag pinagbubulay-bulayan natin na
kung paano tayo nabibighani, kung gaano kagrabe yung pagmamahal niya sa atin. Na kahit anumang bagyo ang dumaan, kahit anuman ang mga pagsubok, kasi sabi nga natin, dito sa ating earth, dito sa mundong ibabaw, ano pa natin madami pang mga tribulation, madami pang mga circumstances, occurrence na mararanasan talaga natin ang mga pagsubok. Pero dahil alam natin, may pinanghahawakan tayong God, may pinanghahawakan tayong pagmamahal na galing sa Kanya, ay araw-araw, yung puso natin ay patuloy na nagbibigay ng papuri sa Kanya. So, ayan. So yun, today, let me share with you the types of love. Actually, yung na-research ko kay Mr. Google, medyo madami siya. So ito yung 4 na types of love na pangkaraniwan na dinidiscuss. So, ayan, i-minimize na lang po natin siya sa 4. Kasi 8 talaga siya Pero actually, madami po talaga ang depende sa mga nag-research nun. Pero, ayan. Number 1 type of love is Eros. Eros ay, sa Greek mythology, anak siya ni Aphrodite. Basahin ko lang po yung definition. Eros can be described as the love of the body or romantic love. So ito daw, yung love na nakikita natin sa significant other. Eros is a passionate and intense love that can arouse romantic feelings dun nga sa mga nagugustuhan natin, sa mga na-attract tayo. So ayun yung Eros, yung kind of love para doon. So, number 2 is Phileo. Ito naman, ang Phileo naman po, ang kind of love niya refers to a brotherly love and is most often exhibited in a close relationship. So, maaring mag-best friend. Ito yung nagbibigay ng generous and affectionate love for each other that seeks to make us happy. We have the choice when it comes to Phileo because its relationship is based on our likes and preference. So, ito matatagpuan natin sa mga friends natin, di ba? Ako, madami akong friends. And, kasi, di ba may mga friends tayo na, of course, gusto natin na lagi silang makasama. So, yung Phileo, yun yung parang pwede mo silang may choice ka kung ano ba yung mga preferred mo na tao. Like, for example, gusto ko ba ng gantong personality sa gantong personality. So, yun. Para po siya sa brotherly love or sa friendship. Next naman po is ang storge. Ayan. Pangatlo, it is a affectionate love, the type of love that one might have for family or spouse. It is a naturally occurring and first type of love. So may napanood akong video na nag-explain siya about dun sa naramdaman niyang love sa kanyang pamangkin. Sabi, di ba, storage is sa family love na unforced siya. Hindi siya parang nakita mo lang, parang hindi siya nade-develop Yung storage is yung parang nandito na talaga sa atin. Kasi may napanood akong vlogger about sa pamangkin niya nga daw. Sabi niya, yung pamangkin niya yung pinaka-favorite niyang person sa world. Kasi kahit nung nasa tiyan pa lang daw yung pamangkin niya, kahit hindi pa niya nakikita, kahit hindi pa niya nakikilala, hindi niya pa nakakausap, parang yung idea pa lang na may someone siya na pamangkin na kahit nasa loob pa lang ng tiyan, di ba? Kasi tayo mga tao, na-attract naman po tayo kapag kunyari, makita mo siya, makilala mo siya, saka mo lang, di ba, madedefine na, okay, mahal ko siya. Pero yung storage, yung kind of love sa family, nandiyan na yan So yung kapatid ko, kahit naiinis ako dyan, kahit mag-away kami, at the end of the day, mahal ko pa rin siya, di ba? Tama po ba tayo? Instilled na nga yung storage na kind of love. Actually, marami po talagang, types of love. Meron nga pong, sa significant other, meron sa close friends, meron sa family, at meron din sa sarili. Pero, ang gusto ko pong i-share is itong pang-4, ang agape love. Yung pinaka-masarap, pinakamagandang pagmamahal sa lahat. Ayan, agape speaks the most powerful, pinakamapangyarihan, noblest type of love. Ito yung sacrificial love. Agape is more than a feeling. It is an act of will. This is the love that God
has for His people. So, sacrificial love siya. May nabasa ako na, hindi ko ano kung Greek din siya or Hebrew siya na term, hava. So, to give. So, sabi dito, parang yung love ng agape is, kung i-define din natin, i-ano natin sa Panginoon, is mapagbigay. Mapagbigay yung love niya. So, next slide nga po, babasahin natin. A love that you did not earn, and it is a love that keeps on giving. So, ang pagmamahal, ang agape love, ay isang love na hindi natin expected, hindi natin pinlist, pero ito yung love na patuloy at patuloy pa rin nating nararanasan at patuloy pa rin lumalaki sa ating mga puso. So, meron po akong points na I wanna share na nagde-define sa love. Ayan, sa love ng Panginoon. So, number 1 point is, God love is unfailing. Sabi po sa Psalms 136, verse 26, "O give thanks unto the God of heaven, for His mercy endureth forever." So, tanong ko lang, na-fail na po ba tayo ng Panginoon? So, actually, yung mga love na diniscuss ko kanina, eros love, phileo love, storage love, 'di ba? Ako, alam ko at some point in our lives, lahat tayo na-fail na eh. Na-fail na tayo ng ating kasintahan, na-fail na tayo ng ating significant other or ng asawa. Kasi 'di ba, lahat hindi naman perfect eh. Na-fail na tayo ng ating mga kaibigan. Na-feel na natin yung na-betray tayo, na nakaramdam tayo ng jealousy, 'di ba? Sa mga kapatid, 'di ba? Na-fail nila tayo in some point, in some aspect of our lives. Pero ang masarap na panghawakan is yung love ng ating Panginoon is unfailing, and His mercy endureth forever. So, yan. Sabi nga, God's never fails, and yun ang isa sa masarap panghawakan. Amen. So, number 2 point is, God is unmerited. Sabi po sa Romans 5:8, ayan, "But God commended His love toward us, in that, while we were yet still sinners, Christ died for us." So, Christ died unmerited. He loves us not after you got better, unmerited na minahal niya tayo not after nag-improve tayo, not after na nag-made tayo ng promise na, "Lord, magpapakabait na ako." Hindi ganun, hindi niya tayo minahal dahil sa mga promise na made natin. Hindi niya tayo minahal dahil dun sa mga habit na sabi natin iiwasan na natin na mali. Hindi niya tayo minahal dahil maganda tayo. Hindi niya tayo minahal dahil ganito yung personality mo, pero minahal niya tayong lahat ng kahit sinners pa tayo, He died for us. Sabi nga ni Pastor, di ba? He died 2,000 years ago para sa'yo. Hindi ka pa man nabubuhay sa mundong ito dahil nga all-knowing siya. Alam niya na mabubuhay tayo. Alam niya na yung magiging, alam niya yung past, present, at future natin. Ginawa niya yon para sa ating lahat. At alam ko na kung sino mang maniwala ay kung paano natin yun paniwalaan ay talaga namang nakakabighani, nakakamangha. So, sa pangatlo po, God is selfless. Sabi po sa John 15:13, "Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friend." May napanood ako sa social media na nagsispeak siya na about sa love nga ng Panginoon, na sabi niya, sinishare niya na siya daw kahit
ang tagal na daw niyang nag-share ng gospel. Kahit ang tagal niya daw niya ng kanyang pananampalataya, di pa rin daw niya makamit na mahalin yung lahat ng tao. Sabi niya nga kung meron man dito, sa anong ito na nagmamahal, tumayo nga. Lahat ng tao nang walang walang mali, walang negativity sa katawan. So, di ba, yung pagmamahal ng Panginoon is a selfless love na walang kahit sino yung makakapantay sa kanyang pagmamahal. Tanging ang Panginoon lang ang kayang magbigay ng pure and true love. God's love is growing. Ayan. Sabi po sa 1 Thessalonians 3:12, "And the Lord make you to increase and abound in love." Maging masagana sa pagmamahal. One toward another and toward all men, even as we do toward you. Sabi, God's love allows us to change and to grow into a person that He desires you to be. Sabi nga, di ba, delight yourself in the Lord. Di ba? So, God loves you as the way you are, but He also loves you enough to not let you stay how you are. Ang love ng Panginoon is growing as much as we deepen our love towards Him. Alam ko na as much as we will feel the love na palalim ng palalim, ganun din yung, hindi lang sa atin natatapos yung pag-i-embrace natin ng love ng Panginoon, kundi isi-share din natin yun sa iba. Sabi nga ni Ate Faith last week, may isa siyang point na when we have God's love, we can also love one another. So love is growing na hindi lang yun natatapos sa'yo, hindi lang yun natatapos sa pamilya mo, hindi lang yun natatapos sa mga magiging anak mo or sa pinsan mo or someone, pero it grows. It grows with someone. It grows with everyone around us. So, sabi nga, di ba, paano mo mapapakita na mahal ka? Paano parang may naalala ko na parang paano ko ba mapapakita na yung pagmamahal sa akin ng Panginoon is to live with it. Kasi, di ba, kung mahal natin kung naniniwala at nagmamahal tayo sa Panginoon, it flows smoothly na sa buhay natin na nag-share tayo ng blessing na hindi natin hangad yung kapalit din. So kapag mas naintindihan natin na yung pagmamahal ni Lord ay selfless, unfailing, unmerited, dun din tayo nakakapag-share ng blessing sa ibang tao. So, number 5 po, God's love is trustworthy. Ayan. Sabi sa 1 Corinthians 13:4-7, na lagi ko itong naririnig kapag dinadefine yung love Sabi, it does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Next verse po. Sabi sa Romans 10:13, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. The love of God is trustworthy." Binalikan ko kagabi yung mga na-share ko na dito. And isang topic ko is a trustworthy God. Babalikan ko lang po na, ayun yung about, kung naalala po ninyo, about yun sabi ko sa pag-order sa Shopee, na ikaw ay hindi ka magtitiwala sa isang product na alam mong hindi 5-star yung review. 'Di ba? And si God, with all my heart, ipapatunayan ko ang review na siya ay mapagkakatiwalaang God, mapagkakatiwalaang Panginoon, na kahit isurrender, ibigay natin yung pagmamahal natin sa Kanya, hindi niya mababali yung pagkakatiwala na yun sa atin. Meron akong, para siyang di ba parang kapag pagbibigay ka ng love, or meron kasi akong mga nakakasalamuha, na mother siya. So nagkukwento siya sa amin about sa anak niya na teenager, na sobra siyang kinakabahan kasi, diba, syempre, nanliligaw, yung mga gano'n naman mga parent, medyo kinakabahan ka kapag dalaginding na ang iyong anak. Syempre, ayaw mo siyang masaktan ayaw mong makita na nasasaktan yung anak mo. Pero, in God's love, kapag
yun yung binigyan natin ng, yung pinagkatiwala nga natin yung buhay natin, yung pag-ibig natin, it's different. It is trustworthy, subok na, at siya pag siya ang pinaglalaanan, alam mong never kang magiging talo, never kang magiging dehado. God's love is perfect. 1 John 4:18. For there is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Because fear hath torment, he that feareth not made perfect in love. So, perfect love ng Panginoon ay nakakaalis daw ng takot. Sino ba dito ang takot pa? Ayun, madami pa din naman akong kinakatakutan. Pero as I dig deeper dun sa katotohanan, dun sa love ng Panginoon, nawawala na yung unti-unti. Nawawala yung takot ko sa rejection, natawawala yung takot ko sa disappointment. Di ko nga, alam niyo po sa totoo lang, di ko alam kung tumatanda na ba ako or talagang naiintindihan ko na lang siya na hindi na ako ganun takot sa buhay. Siguro dahil medyo alam na kung paano, pero ang sarap kapag, alam ko kasi na may fallback ako di ba? Na nawawala yung takot natin sa buhay dahil sa sobrang perfect ng pagmamahal niya, it surpasses all worries and uncertainties. So, ayun, sabi ko nga, nag-usap kami ni Ate Ella about relationship. Sabi ko, alam mo, ang hirap ng ganito. Kasi feeling ko, buo yung puso ko Buo yung pagmamahal sa akin ng family, ng Panginoon na parang, hindi ko, kasi may ibang tao, di ba, na naghahanap ng love sa, hindi ko naman po sila pero may mga naghahanap ng love sa someone, may mga naghahanap ng love sa friends, and syempre may iba talaga yung journey ng ating buhay. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siguro masyado niya lang pinano yung puso ko at alam mo yung hindi ko na, sa mga relationship kasi parang sabi ko, bakit hindi ako ganun? May mga part ng life ko na ganun. So, ang sarap na kahit kabataan kami, na medyo nagiging young adult na, ayun, alam ko na yung pagmamahal sa akin ng Panginoon ay talagang buong-buo. Ayun po. So, yun yung one of the greatest and beautiful news is His love knows no bounds. So, sabi sa Romans 8:38-39, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things that come, nor height, nor depth, gaano pa kataas, gaano pa kalalim, nor any other creatures shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, sabi, di ba, ang sarap nun. Kahit neither death, nor life, nor creature, di ba? Kahit walang magse-separate ng love ng Panginoon sa atin. At sabi po sa Ephesians 1:13, In Christ ye also were sealed with the promised Holy Spirit when you heard the word of truth and the gospel of salvation and when you believe. So, alam ko na kung yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, hindi din talaga yun mawawala na sa atin kapag una-una tayo ay to come to the knowledge of truth, diba? To those believers and to those who have trust in Him, tayong mga naniniwala, nananampalataya at sumasamba, binibigay at sinusurrender yung buong puso natin. No one can separate us, I say no one can separate us from the love of God na kay Christ na. So, tanungin muna natin yung katabi natin, kapatid, masaya ka ba? Ayan, masaya ba kayo na mahal tayo ng Panginoon? Pag po talagang naging maliwanag yung pag-ibig ng Diyos sa atin, meron ka ng kapanatagan,
satisfaction, contentment. Kasi naabot mo na yung pinakamataas na antas ng pag-ibig na mahahangad ng isang tao sa lupang ito. Pag ang focus mo, kagaya ng sabi ko po kanina, nilikha po tayo ng Diyos, dalawang katauhan, nung tayo na born again, ang new creation sa atin ay yung ating inward man, yung ating spirit, at ang old man ay ang ating physical, ang ating outward. Makikita natin na bilang siya ang nag-create ng ating physical, nagpo-provide siya. At pinupuno niya yung mga pangangailangan nito. Di po ba? Pero higit sa lahat, ipinakita niya na yung physical, temporal, pansamantala. Pero yung kanyang kinreate na espiritu, nakadesign po talaga yan, eternal. Pangwalang hanggan. At yan ang pinakapangarap ng Diyos. Kaya makikita natin, malimit kong marinig yung God is a God of plan. God is a God of purpose. God is a God of design. Inano niya yan parang naka-design na sa kanya yan May plano, purpose, design. And malimit ko rin marinig yung objectivity. So, pwede natin sabihin doon na sa Ephesians 1, 4, and 5, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan. So, makikita niyo dyan, bago pa itinatag ang mundo, ang sanglibutan, para ang tao ay maging banal, holy, at saka walang dungis, sa harapan niya, sa pag-ibig. So, yung pag-ibig dyan na po pumasok yung, i-demonstrate yung sinasabi ni Rosette na dinemonstrate ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan doon sa krus, di ba? So ito yung pag-ibig niya. Ang sabi diyan, ang tao ay banal, walang dungis sa harapan niya, sa pag-ibig, di ba? And then sabi ng verse 5, na tayo itinalaga niya nung una pa. Nakatalaga na ha. Yun na yung nasa isipan ng Diyos. Para maranasan natin yung pagkukupkup. Pag sinabing yung pagkukupkup, pangangalaga, yung pagmamahal, maranasan ng anak yung pagkukupkup ng kanyang ama, ng kanyang magulang, mararanasan ng isang tao yung, alam niyo po yung pagkukupkup, pwede rin naman yung sa sinasabi ni Seth na andon sa Pileos, andun sa storge, kalimitan kasi yung storge sa mag-asawa, kung di ako nagkakamali, sa pamilya, yung Pileos, yung magkaibigan, best friend, kapatid, brotherly love. Alam niyo yung nung tinanong ng Panginoon si Peter, doon sa John, iniibig mo baga ako? Ang tanong ng Panginoon doon, iniibig mo baga ako, agape? Agape mo ba ako, Peter? Mahal mo ba ako, Peter? Ang sagot ni Peter, alam mo, Panginoon, na iniibig kita. Ang sagot ni Peter, Pileos. Ibig sabihin, yung Pileos, yung Eros, yung storge is dito lang yun sa lupa. Yun yung another set ng pag-ibig, dito lang yun sa lupa. Natatapos yan. Yung mag-asawa, matatapos yung pag-ibig na yan. Huwag po kayo maniniwala na hanggang langit iibigin kita. Hindi po totoo yun. Matatapos po yung pag-ibig ng mag-asawa, dito lang sa lupa yon. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo. Yan ang sagot ng Panginoon dun sa nagtanong ng mga Saduseo. Sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan. Yun ang mahirap kasi.
Pagka hindi mo alam ang kasulatan, bakit nga ba tayo, iniisip natin, kaya tuloy, pag nanliligaw ang lalaki, hanggang langit, tayo pa rin. Hindi po totoo yun eh. Kasi sabi dito, nangkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Tuloy. Sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli, hindi na mga aasawa, ni mga papag-aasawahin pa. Kung hindi, kagaya kayo ng mga anghel sa langit. So gusto ko maintindihan din natin ito eh. Kasi gusto ko maintindihan natin ito. Pagdating sa langit, tapos na yung relasyon ng mag-asawa. Tapos na yung relasyon ng mga pamilya. Lahat tayo, body of Christ, tayo po ay kagaya ng anghel pagdating sa langit. Sa pagkabuhay na mag-uli sa kabilang buhay. Nilinaw yan ng Panginoong Jesus. Kasi mahalaga ba na maintindihan ito? Yes. Kung ano yung sinasabi ng kasulatan, diyan ang gagaling yung ating pananampalataya o paniniwala. Mataas ang authority ng Scripture. Okay, sa lupang ito, gift ng Diyos yung family. Ma-enjoy natin ang buhay sa lupang ito. Pero ipinapakita lang talaga na pagdating sa langit, alam niyo yung objectivity, pantay-pantay po tayo dyan eh. Wala nang itinatangi, walang pinipili, walang kinikilingan, pantay-pantay. Tingnan ninyo, pagdating sa langit, ang paborito mo, ang priority mo, pamilya mo. Diba? Tama? Pero pagdating sa langit, iisa na lang ang pamilya. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Pamilya ng Diyos. Pero dito sa lupa, ang priority mo, pamilya mo. At ganoon na lamang, siyempre, ang nasa ng ating puso, dahil mahal mo ang pamilya mo, na sana magkaisa kayo sa pananampalataya. Na sana yung naunawaan mo ayon sa Scripture, naunawaan din nila. Kasi tingnan nyo, totoo na God's love is unmerited, unearned. Wala kang ginawa no, para matanggap mo yung pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo, walang kinikilingan ang Diyos. Wala siyang paborito. Kay mayaman ka, kay mabait ka, kay mas mataas ang level ng kabaitan mo sa iba. Hindi doon ang paningin ng Diyos. Kasi lahat tayo may flesh. Pag-aaral natin sa gospel, lahat tayo bagsak. Kasi doon sa flesh natin, doon nananahan yung kasalanan. Kaya hindi mo nga hahatulan ng iyong kapwa eh. Pero very judgmental lang tao sa lupang ito. Kasi nga, ang tingin mo is napakasama niya, yung isa naman, konti lang ang sama. Kaya sa pagpili ng pagboboto, ang sabi, be wise sa pagboto, yung lesser evil ang iboto mo. So, ibig sabihin, lahat nagkakamali. Pero sa paningin ng tao, merong lesser evil, merong mas napakasama. Pero sa paningin ng Diyos, lahat tayo ay bumagsak sa kasalanan. Kasi nga ang pamantayan ng Diyos, yung standard niya na ibinigay ay yung law, whosoever shall keep the whole law, but failed in one point, is guilty of all. Lahat tayo ay bagsak. Bagsak sa lahat. Kaya, makikita mo, hindi siya bias. Hindi siya tumitingin kung mabait ka, yun naman isa'y pilya. Kasi kinakailangan mong, yung sabi sa Ephesians 1:13, kailangan mong marinig ang aral ng katotohanan. May condition ba? Unearned, pero kailangan mong marinig. Kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ang alin? Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya. So no, requirement. Ang requirement is believe or manampalataya ka. Maniwala ka. Magtiwala ka.
Mula nang kayo'y magsisampalataya. Kailan mag-start na matatanggap mo yung pag-ibig ng Diyos, yung freedom sa kasalanan, yung ikaw ay maging banal para panahanan ka ng Holy Spirit? Kailan mag-start yan? Kapag narinig mo yung aral ng katotohanan, yung gospel ng kaligtasan, and then kayo ay sumampalataya. Tanong, unconditional ba o may kondisyon? May kondisyon. Kaya hindi pwede rito yung, tinanggap ko na si Kristo, ligtas na ako. Kung hindi ka nag-aral, kung hindi mo pinakinggan, kung hindi mo pinokos, kung ano yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, anong sasampalatayanan mo? Anong paniniwalaan mo? Kaya tama ang sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Ano yung word of Christ? Ito yun, gospel of Christ. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. Kailangan mo makinig, kapatid. Kung hindi ka nakikinig at hindi ka nag-aaral, kasi si Jesus ay guro, tayo ay kanyang mga estudyante. Kaya sabi nung marami, Jesus Christ is a Bible school alone. Papasok ka sa Bible school. Sino teacher mo? Si Jesus. Ano manual mo? Bible. Scripture. Di ba? Sapagkat ang Bible, ang lahat ng focus ng Bible, patungkol sa plano ng Diyos. Yung sinasabi sa Ephesians 1:4 and 5, na may plano na ang Diyos at ang purpose niya is kinakailangan ito'y marinig at ang Diyos may design. Ito nakakapasel. Na design na ng Diyos. Makinig kayo magaling. Nanlikain niya ang tao, si Eva at si Adan, mula sa alikabok, di ba? Hinugis niya, may laman. So, meaning, ewan ko kung mag-agree kayo, ha? Design na ng Diyos na ang laman ng tao meron ng sin in the flesh. Bakit niya inilagyan ng kahinaan ang tao? Para wag siyang mabuhay. Makinig kayo magaling. Kaya dito makikita na God is a God of plan, purpose, design, at pantay-pantay tayong lahat. Walang magmamalaki. Kaya for by grace, you are saved not by your good works. Para ang sino man ay huwag magmalaki sa paningin ng Diyos. Yun ang kahinaan ng tao Yung siya'y mapuri, yung naghahanap siya ng masarap sa kanyang pandamana, sa senses niya na pinupuri siya, pinararangalan siya. Walang masama na yung anak mo, pag nakita mong purihin mo para maging positive siya. Walang masama na purihin natin ang dapat purihin. Pero in the sight of God, lahat tayo pantay-pantay. Wala siyang bias. Kaya niya nilikha ang tao na mayroong sin in the flesh. Para wag siyang maging mayabang. Para wag siyang maging mapagmapuri sa sarili niya. Para dumepende siya sa Diyos. Sapagkat alam ng Diyos na kapag ang tao na kanyang nilikha ay hihiwalay sa kanya, maghahari ang kamatayan. Ephesians 4:18, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Alam niyo po ba kung bakit pinagbabawal yung kainin nila yung knowledge of good and evil? Di ba ito lang naman ang nagpahiwalay Ito yung law. Knowledge of good and evil. Masama ba yung malaman mo ang mabuti at masama? Tinuturuan mo nga ang bata na kailangan alam mo ang mabuti na dapat mong gawin. At yung masama, huwag mong gagawin. Kung tutusin, dapat malaman ang masama at mabuti. Pero ano ba yung
Bakit ba naging daan ito para mahiwalay ang tao sa Diyos? Nagdilim ang kanyang isipan. Kasi, kung ang tao ay didepende na alam na niya ang masama para kanyang iwasan at yung mabuti para yun ang kanyang gagawin, without God, kaya ko nang makasurvive sa buhay. Yung thinking na magiging palalo dahil alam mo kung ano yung mabuti na dapat mong gawin at yung masama na dapat mong iwasan. Tingnan ninyo yung bata. Sa umpisa yung bata, very dependent sa magulang. Laging tumatakbo sa tatay, sa nanay, di ba? Palaging umaasa. Pero as time goes on, pag dumalago na yung kanyang kaalaman, nagiging matured na siya, kaya na niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. And that is design niyan sa lupang ito. Na pagdating ng araw, pwede ka nang mag-raise ng sarili mong pamilya, makinig kayo magaling, mag-raise ng sarili mong pamilya at ikaw na ang tumayo. Kasi darating ang araw, ang tatay at nanay mo, mawawala din yan. Design niya ng Diyos sa lupang ito. Kaya iba yung pamumuhay sa lupa. Iba naman ang relasyon ng dapat ng tao sa Diyos. Kailangan dapat nakadepende. Makinig kayo magaling. Dapat ang tao laging nakadepende, nagtitiwala sa magagawa ng Diyos. At huwag ang tao magtiwala sa kanyang sariling kaalaman, sa kanyang sariling lakas at abilidad. Sapagkat ang lakas ng tao may hangganan, pero ang Diyos walang hanggan. Amen? May intindihan mo ang Diyos kung bakit nilagay niya tayo ng sin in the flesh. Na nung dumating yung knowledge of good and evil, yan po yung law, yan po yung consciousness. Yung magkaroon ka ng kamalayan, kaunawaan. Kaya pala sabi ng ahas, sa oras na kanin mo yan, magiging marunong ka din kagaya ng Diyos. Na malalaman mo kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Kagaya din ng Diyos. Pero hindi alam ng tao na nadaya siya noong dikta, noong pagkaalam ng mabuti at masama, na diyan ka na lang didepende. Diyan ka na lang didepende. Pero pag ikaw ay walang kaalaman sa Diyos, pagdepende sa Diyos, magdidilim, mamamatay ang iyong espiritu, wala kang eternal life. At ang gusto ng Diyos, ang tao ay magkaroon ng eternal life. Huwag lamang ma-enjoy ang buhay ng kanyang pagkalikha sa tao hanggang lupa lang. Ang gusto ng Diyos, mas maganda pa yung kanyang design, yung purpose niya is para sa lahat, pantay-pantay, pero ang magkakaroon ng benepisyo noon ay yung mananampalataya at laging didepende sa Kanya, na siya lamang ang daan, katotohanan at ang pinagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, before the foundation of the earth, ito na yung plano ng Diyos, na ang lahat ay magiging banal, hindi sa kanyang sariling gawa. Kasi magmamayabang ang tao, pagka sasabihin, ang bait ko, no? At lagi kang palapintas at dinadowngrade mo yung iyong kapwa, kaya ang hirap minsan nung nagiging sobrang palalo at parang ang tingin niya sa iba ay laging down at ang sarili lang niya ang parang good dahil ang laging self-centered siya. Kaya hindi niya naiintindihan, hindi ka dapat humatol sa iyong kapwa dahil sa mata ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Kapag naintindihan mo kung bakit niligyan ng Diyos ng sin in the flesh ang kapagkalikha niya sa tao para huwag silang mabuhay lamang pansamantala, kung hindi magkaroon sila ng eternal life. Amen? Yun ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Ang gusto niya, meron siyang ka-fellowship. Ang gusto niya, meron siyang
kapiling at kasakasama. Para tayo, kung nabubuhay ka sa lupang ito na nagsosolo ka, anong saya, iyon ang buong mundo. Nagsosolo ka naman, di walang kabuluhan ng buhay. Amen? Sana makita niyo yung design ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung layunin niya. Kapag ang mga Kristiyano, nalaman niya ang pag-iisip ng Diyos, yan ang pag-iisip ni Kristo, nasa iyo ang pag-iisip ni Kristo, kapag tinanggap mo at nagliwanag sa iyo ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, hindi ka lamang nakapokus sa lupang ito. Maraming tao dito lang nag-e-enjoy. Dito lang ang goal ng buhay. At ang perimeter ng kanilang pananampalataya ay puro lamang dito sa lupang ito. Hindi nila nakikita, iba ang langit na plano ng Diyos. Sabi na, nung araw nung narinig ko yan, di pala masaya sa langit. Bakit? Sa langit, walang beer. Sa langit, hindi na mag-aasawa. Naku, lalong napakalungkot, walang love life. Nagkakamali tayo. Nasyado tayo natatangay nung sinasabi ng physical na aspeto ng buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng ligaya sa physical, pero pansamantala lang yan. Naniniwala ba kayo, nakikipagkaisa ba kayo, na mas maganda ang buhay sa langit kaysa sa lupang ito? Diba? Pero tangay na tangay tayo ng buhay lamang sa lupang ito. Pero yun ang kagandahan ng Scripture. Yun ang kagandahan kung bakit kinakailangan mong manampalataya. Pakinggan mo ang instruction ng Diyos. Pakinggan mo ang plano ng Diyos, ang design ng Diyos, ang layunin ng Diyos, na lahat tayo pantay-pantay sa Kanya para magkaroon ka na ng satisfaction. Dumating man minsan na meron kang hindi naabot na pangarap sa lupang ito, hindi mo dadawnin ang sarili mo. Hindi lamang ibinubuhos natin ang ating puso't isipan, ang ating panahon, dito lang. Okay, binigyan tayo ng pagkakataon, mag-enjoy ka ng buhay sa lupang ito. Kasi part yan ng pagkalikha ng ating pagkatao. Pero huwag mong kalilimutan ang pinakaplano at purpose ng Diyos before the foundation of the earth. Lahat ay magiging banal, walang dungis, at mararanasan ang kanyang sakdal na pag-ibig, unmerited, pero hindi unconditional. Kasi may requirement, huwag mong kalilimutan, may requirement kung kayo'y mananampalataya. Kaya mayroong kung. At ang sino mang sumampalataya, whosoever, meaning may kondisyon. Unmerited yan, inibig ka niya, samantalang tayo ay may kahinaan. Makikita nyo, nauunawaan ng Diyos ang tao. Bakit? Na ang tao ay may hangganan, may kahinaan, lahat. Kasi nakadesign na yan sa kanyang katawan. Para hanapin niya ang mas magandang antas ng pag-ibig at pinakamagandang antas ng kaligayahan na wala nang hahanapin pa. Yun na yung pinakamataas, yung agape na pag-ibig ng Diyos. Amen? Sana po, habang unti-unti tayong nag-aaral at nakapokus, makikita ninyo ang katotohanan na plano ng Diyos. Huwag ka lamang, hindi po masamang mag-enjoy sa lupang ito, pero be wise. Sapagkat nagiging malawak ang ating pagkaunawa sa kung ano yung plano, layunin, at disenyo ng Diyos sa atin. Hindi niya gusto na ma-enjoy lang natin itong physical. Ito'y pansamantala lang. Ang gusto ng Diyos, sama-sama tayo forever. Amen? So doon ka na, wala ka ng takot. Pag naunawaan mo ito, pag-ibig ng Diyos, at tinanggap mo, ay wala ka ng takot. Okay. Ang problema lang, marami hindi nauunawaan anong klase ng pananampalataya ang dapat meron ang bawat isa sa atin. Di ba? For without faith, sabi ng Hebrew 11:6, kaya yan ang requirement. For without faith, kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod
sa Kanya. Saan ang sentro ng pananampalataya? Dito Dito lang nakasentro. Kasi ito na yung isinettled ng Diyos before the foundation of the earth. Kasi naunawaan niya na meron tayong kahinaan sa ating laman. At yan ay design ng Diyos para hanapin natin siya. Para manampalataya tayo sa Kanya. Kaya, ang sabi dyan, magiging kalugod-lugod lang tayo kapag tayo'y lumalapit sa Diyos. At dapat sumampalatayang mayroong Diyos. At siya ang nagbibigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap. Ano yung Kanyang ganti? Eternal life. Yun yung pangalawang reward ng Diyos. Binigyan ka ng buhay sa lupa, that's a reward. Nasa sa tao na yun kung ayusin niya yung kanyang buhay or magpakasama siya sa buhay sa lupang ito, it's up to you. Pero yan ay may hangganan. Diba? Basahin mo yung Ecclesiastes, aklat ng awit, makikita mo doon, ang mayaman at mahirap, pareho ding mamamatay. Ang mangmang at ang matalino, pareho ding mamamatay. Pero ang kalamangan ng mayaman, na-enjoy niya na maganda yung buhay. At ang kalamangan ng matalino, na-enjoy niya na maayos ang buhay. Pero pagkatapos ng buhay, yung mangmang at saka yung mahirap, parehos din silang mamamatay. So ang pinakamataas na antas ng design ng Diyos, magkaroon tayo ng eternal life. At kung bakit tayo nilagyan ng sin in the flesh, sapagkat pagdating ng law, kung bakit ibinigay yung law, makita mo, Galatians chapter 3, verse 24 and 25. Tingnan natin. Ano pat ang kautusan, yung nagbibigay ng knowledge of good and evil na nag-cause sa atin ng kamatayan, anong purpose niya? Siya, ang kautusan, ay naging tagapagturo natin. Ayun yung maganda. Siya yung naging schoolmaster. Dinadala tayo upang ihatid tayo kay Kristo. Di ba ang ganda ng design ng Diyos? Na yung ating sin in the flesh, laban at hindi kayang sundin yung requirements ng kautusan. Hindi kaya ng tao. Lahat ng tao, mayaman, mahirap, matalino, mangmang, mabait-bait, kaunting bait, masamang kaunti, napakasama. Lahat yan may sin in the flesh para makita niya na hindi niya kayang tuparin yung law na nagbibigay ng kaalaman na mabuti at masama para ihatid tayo kay Kristo upang tayo'y ariing ganap. Saan? Sa pananampalataya. Kaya kailangan ng tao, bago ka ma-justified, para maaring ganap ka, para makapasok ka doon sa plano ng Diyos, magkaroon ka ng pananampalataya sapagkat doon tayo inaaring ganap. Justified lang tayo by faith. So, ganun po ka-importante yung pananampalataya, mga kapatid. Hindi po totoo yung ligtas ka na once na ikaw ay sinilang dahil siguro manampalataya ka man o hindi, ligtas ka na. Huwag ko kayong maniniwala doon. Napakadelikado nun. Napakaraming kadelikaduhan pag hindi naunawaan yung tinuturo ng Scripture. Tingnan ninyo, yaman nga, tingnan niyo po, na mga inaaring ganap saan? Sa pananampalataya. Kapag ikaw ay mayroong pananampalataya, mayroon na tayong kapayapaan. Yun na yun. Hindi na galit ang Diyos sa'yo. Meron ka na, nasa ministry of reconciliation ka na. Meron na tayong kapayapaan sa Diyos. Bakit? Tinapos na ni Jesus yung nagpahiwalay. Tinapos na ni Jesus yung naging hadlang, yung sin in the flesh. Hinatulan, pinako, namatay at inilibing yung sin in the flesh sa kanyang laman. Kaya, meron na tayong kapayapaan. Hindi na tayo mahihiwalay sa Diyos. Kaya sabi ni Rosette, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kahit anuman. Pag-uusig man, kamatayan man, kahirapan man, anumang bagay na dumarating sa lupa, hindi na yung makapaghihiwalay sa isang taong na kay Kristo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pero, inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. Ang isang halimbawa, kung bakit natin mauunawaan, yung sinasabi sa Genesis chapter 15, verse 1 to 6, bakit si Abraham
ay tinawag na ama ng pananampalataya. Tandaan ninyo, ang pangako ng Diyos kay Abraham, dalawa, physical blessings na naranasan ng physical Jews, biological Israel, at spiritual na naranasan ng tunay na Israelites, spiritual Israelites, yung lahat ng mga sumampalataya kay Kristo, sila ang tunay na Israelites sa paningin ng Diyos. Sabi diyan, pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsabi, "Huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila." Tuloy natin, verse 2. At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y mabubuhay na walang anak? At ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damascong si Eliezer." Bakit? Walang anak na totoo si Abraham at saka si Sarah. Verse 3. Ang nakikita niyang magmamana ng kanyang mga kayamanan ay yung kanyang kasakasamang si Eliezer. At sinabi ni Abraham, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak. At narito, isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko." Hindi talagang tunay na anak. Verse 4. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, "Hindi ang taong ito, hindi si Eliezer, ang magiging tagapagmana mo. Kung hindi ilalabas sa iyong sariling katawan." Ibig sabihin, talagang sarili niyang anak ang magiging tagapagmana mo. Verse 5. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. Ang dami magiging anak. Verse 6, eto maganda. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Okay? So, dito pa lang makikita ninyo na kinakount ng Diyos sa isang tao, example si Abraham, ay yung kanyang pananampalataya. At yun ang ibinibilang na katwiran. Kaya tayo naging matuwid, righteous sa harapan ng Diyos, hindi sa ating gawa, kung hindi sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ganun ka-importante yung pananampalataya, yung requirement ng Diyos. Hindi po unconditional ang pag-ibig ng Diyos. Inuulit ko. Okay. Anong klaseng pananampalataya? Tingnan natin itong Romans chapter 4, 22 to 25. Dahil dito, ibinilang naman sa nakatwiran sa Kanya. Verse 23. Ngayon, hindi lamang dahil sa Kanya isinulat na sa Kanya ibinilang. 24. Kung hindi dahil din naman sa atin. Ibig sabihin, hindi lamang kay Abraham, kung hindi para din sa atin lahat na sumampalataya sa Kanya, na bumuhay na mag-uli sa mga patay kay Jesus na ating Panginoon. Okay, di ba? 25. Na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na mag-uli sa ika-aaring ganap natin. So anong importante? Yung ating pananampalataya. Galatians chapter 3. Ito yung problema sa mga taga-Galacia o mangmang na taga-Galacia. Sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag. Ibig sabihin, ipinapakita at nalaman ng mga taga-Galacia, ang ginawa ni Jesus ay nahayag. Pero ang problema, verse 2, ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Makikita ninyo, yung kautusan, ito yon, knowledge of good and evil. Yan po yung meron under sa law. Verse 3, nagpakamangmang na baga kayo? Ibig sabihin, nagpakabobo na ba kayo? Nagpasimula kayo sa Espiritu, ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman. Yung laman po dyan, yun po yung law. Yung dumidepende ka lamang sa sarili mong lakas. Dumidepende ka lamang sa kautusan, alam mo ang masama at mabuti. Verse 4, tiniis baga ninyong walang kabuluhan ang lubhang maraming mga bagay kung tunay na walang kabuluhan? 5. Siya na nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pakikinig ng tungkol sa
pananampalataya. So, anong laban? Law versus faith sa ginawa ni Christ. So, yun yung labanan. Alam nyo, kahinaan ng tao, mas dumidepende ang tao doon sa magagawa niya, sa nakikita niya, sa naoobserbahan niya. Okay. Ano ba yung pananampalataya ni Abraham? Tingnan natin. Hebrew 11:8-11. Sa pananampalataya, pansinin niyo po ito magaling. Si Abraham, nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya'y yumaon. Pansinin niyo to. Siya'y sumunod doon sa lugar na pinapupuntahan ng Diyos sa kanya na hindi nalalaman kung saan siya paroroon. Makinig po kayo magaling. Ang tao, pag ikaw ay nasa laman, pag ang dinidependihan mo laman, makita ko muna. Pero ito, ang pananampalataya, sabi diyan, sumunod si Abraham. Anong klaseng pananampalataya? Pumunta siya sa lugar na itinuturo ng Diyos na hindi niya alam kung ano yung lugar na yon. Wala siyang katiyakan. Pero, nanampalataya siya. Makinig po kayong magaling. Yung ating pananampalataya sa Gospel of Christ, ito raw laman na pinanan ng kasalanan ay pinatay na, pinako, namatay, at inilibing. Pero pag tumingin ka sa nakikita ng iyong mata, ito pa ang hirap intindihin. Si Abraham, sumunod siya nang walang katiyakan kung ano yung kanyang pupuntahan. Di ba? Yun yung pananampalataya. Ito pa isang halimbawa. Anong verse yun? Sa pananampalataya, siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako na gaya na hindi naman niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob na ang mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. 10. Sapagkat inaasahan din niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. 11. Sa pananampalataya, ito pa, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi nang lipas na ang kanyang gulang. Palibasay, inarin niyang tapat ang nangako. Makinig po kayo magaling. Shortcutin ko na to, hindi ko detalye. Alam natin ang istorya na si Sarah may kahinaan. Nung narinig niya, dahil baog si Sarah, yun po yung natural. Pag sinabing natural, yun yung mas madaling paniwalaan Yung natural na nakikita. Ang sabi sa kanya, sa isang taon, babalik ako, sabi ng anghel ng Diyos, meron ka ng anak. Anong ginawa ni Sarah? Nagtawa siya. Yung tanda kong ito, magkakaanak pa ba ako? Ibig sabihin, dumating ang kahinaan na hindi niya tinanggap at hindi siya nanampalataya. Pero, nirebuke siya ng Diyos. Tandaan mo, babalik ako at ikaw ay magkakaroon ng anak. Ito yung kahinaan natin. Kasi sanay tayo sa natural. Madali tayong mahatak nung nakikita. Yung pangako ng gospel, sabi ng Ephesians 2:5 and 6, tingnan natin. Tayo daw, resurrected na. Sino yung resurrected na? Yung hindi mo nakikita. Sino yung hindi mo nakikita? Yung espiritu mo. Yung inward man mo. Pero ang sabi ng gospel, tayo daw ay patay na dahil sa ating mga kasalanan. Sino yung patay na? Yung ating outward man. Buhay pa Nakikita mo, buhay pa Parang ang hirap paniwalaan, di ba? Pero, ipinapakita anong klase ng pananampalataya mayroon si Abraham. Kung bakit tinawag siya na father of faith. Tayo ay binuhay na. Pag binasa mo sa English yan, past tense na. He had raised us up. Diba? Tayo ay binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay nangaligtas. Tanong,
nakikita niyo po ba kung paano binuhay na mag-uli yung ating espiritu? Di ba hindi? Verse 6. Ito pa isa. At kayo'y ibinangong kalakip niya. He had raised us up together. Alam niyo sa English, raise us up. Rapture po yan. Yung ating espiritu, yan, and made us sit together in sinalubong na si Kristo. At pagkatapos, pinaupo na sa heavenly places. Kasi past tense na yan eh. Raise us up together. Siguro mag-a-agree sa akin, lalo na yung mga teacher sa English. Past tense na yan eh. Ang problema, hindi mo naman nakikita eh. Pero si Apostol Pablo ay naghayag na tayo ay raised up together na and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. So makikita natin, parang bang paniniwalaan yan? Di mo naman nakikita. Ganyan din yung pananampalatayang inaring ganap ng Diyos si Abraham. Pumunta sa lugar, hindi niya alam. Wala siyang sure kung totoo ba yung sinasabi ng Diyos. Pero dahil sinabi ng Diyos na nampalataya siya. Pagkatapos, magkakaanak ka sa sarili mo, hindi si Eliezer. Sabi nung Diyos sa kanya. Baog sila sa natural. At tapos, expired na si Abraham. Ngayon pa ba ako magkakaanak? Expired na ako. Ang revelation po, ito mga kapatid. Ito yung tunay na pananampalataya. Mapalad po tayo. Naging maliwanag sa atin ang ebanghelyo. Na yung inward man ay kasama ng pinaupo ni Kristo doon sa krus. Even andito tayo sa lupa. Ano man ang mangyari, ano man ang nararamdaman nyo, totoo yung ginawa sa atin ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen?